ay magiging ebidensya, patunan, na ang pag-ibig ay umaapaw sa isang mananampalataya at siya ay lumalago sa kanyang buhay. Kabaliktaran naman nun, kung tayo nakapokus sa ating sarili at wala tayong pakialam sa iba, medyo parang hindi tayo lumalago sa ating buhay bilang mga mananampalataya. When you abound in love, in John 10:43-45, ikaw ay i-develop ka ng God as a leader. Yan po ay makikita natin dyan. Whoever wants to be a leader among you must be your servant. And whoever wants to be first must be the slave of all. For even I, the Son of Man, came here not to be served, but to serve others and to give my life as a ransom for them. So dito po, makita din natin uli ang halimbawa ng ating Panginoon. Nang sabi niya na siya'y naparito, hindi upang siya'y paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang maging handog ang kanyang buhay para sa marami. Ito ba ang uri ng buhay na nakikita sa atin? Ito ba yung uri ng pag-ibig na nakikita sa atin? Sa Mark 12:29-31, inilarawan po ng ating Panginoon Jesus na ang pag-ibig ang siyang pinakadakilang utos. Ang pag-ibig ang siyang pinakamahalagang elemento sa buhay ng isang mananampalataya. Sapagkat walang kabuluhan. Love is meaningless unless it is lived out in our actions and attitudes. Ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig na inilagay ng Diyos sa ating buhay, ay kinakailangan itong makita sa ating buhay, sa ating attitude, at sa ating mga actions. If I don't live a life of love, sabi po sa 1 Corinthians 13, makikita natin yung mga unang talata dyan sa 1 Corinthians 13 about love. Ito po yung summary. If I don't live a life of love, nothing I say will matter. Ikaw man ang pinakamatalino, ikaw man ang pinakamagaling magsalita sa buong mundo, kung wala ka namang pag-ibig, walang kabuluhan ang iyong mga sinasabi. Para ka lang isang bating-ting na nag-iingay, sabi ko sa 1 Corinthians 13. Nothing I know will matter. Kung ikaw man ang maalam sa lahat ng tao sa mundo, kung wala ka namang pag-ibig, walang kabuluhan ang mga bagay na nalalaman mo. Nothing I believe will matter. Nothing I give will matter. Nothing I accomplish will matter. So, ano po ang conclusion? Na sa lahat ng ating mga gagawin, magkaroon ng pag-ibig. Love should be our motive. Okay? So, mahalaga po ang pag-ibig at yan po ang unang utos na iniwan ng Panginoon sa atin. Sabi niya, mga talatang Marcos 12, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. And love your neighbor as yourself.
Christian love is described in our relationships. The depth of your love is revealed when you are under pressure. When things don't go your way. When someone challenges your opinion. Kapag dumarating sa punto ng ating buhay, yung mga bagay na yan, how do we react? Nakikita ba yung pag-ibig ng Diyos sa ating buhay? 1 John 4:20, if anyone says, I love God, but hates another Christian, that person is a liar. For if we don't love people we can see, how can we love God whom we have not seen? So tayo po mga mananampalataya, although hindi naman po tayo perfecto, nagkakasala din po tayo. Magkaroon po tayo ng puwang para sa bagay na yan. At yun po ang magiging dahilan upang maibig natin yung ating kapwa, lalo na yung ating mga kapatid. Kung meron po tayo kung tayo minsan ay nagkakasala na uhulog, wala na. Ang pag-ibig po ng Diyos, ang siyang magiging dahilan upang yung kapwa natin na nahulog o kung tayo man ay nahulog sa pagkakasala ay pwede pa rin tayo ibigin dahil po sa pag-ibig ng Diyos. Next, in 1 Corinthians 13:4-5, inilarawan po dyan yung agape kind of love. Sabi po dyan na itong love na to ay makikita sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Ano po yung pag-ibig? Ano po ang nagagawa ng pag-ibig sa isang mananampalataya? Natututo po tayong magpasensya because love is patient. Natututo po tayong maging manumanan. Natututo po tayong maging hindi magselos o hindi magyabang o hindi maging mapagmataas o hindi maging rude sa ating buhay. Ang pag-ibig po na nanggagaling sa Diyos ay it does not demand its own way. Natututo po siya magbigay, magpakumbaba para yung kanyang kapatid maunawaan niya yung kapatid niya. Love is not irritable and it gives no record of when it has been wrong. Ito po ang sinasabi ng Biblia. Hindi po yan sinasabi ni Pastor George kung ano ang pag-ibig mo. Siya po ay sa Biblia natin. So ito ba yung uri ng pag-ibig na umaapaw, sumasagana sa puso ng bawat ito sa atin? Sabihin po natin yung ating buhay kung yan nga ba ang ng pag-ibig na nasa atin. Meron po isang babae, isang Kristiyanong babae sa Amerika. At meron po siyang asawa na Kristiyano. Ito pong mag-asawa na to ay ano po sila? Malapit sila sa Panginoon. At mahal nila ang Panginoon. At mahal din nila ang isa't isa bilang mag-asawa. At yung pong pag-ibig nung asawang lalaki sa kanyang asawa ay naipapadama nung lalaki. At yung paggalang naman ng asawang babae ay naipahahayag naman ng babae.
Meron pong karanasan itong mag-asawa na to, na makita natin yung pag-ibig sa kanila. Yung pag-ibig ng asawang lalaki sa babae. Meron pong pangyayari sa buhay nila nung yung kanyang asawa ay ginamit niya yung sasakyan ng kanyang asawang lalaki. Yung pong sasakyan na ito ay isang convertible station wagon na binili nung asawa niyang lalaki sa napakamahal na halaga. At ito ay kanyang inayos, ito ay kanyang nililinis na mabuti at pinapolish na mabuti upang maging maganda sa paningin. So talagang inalagaan niya at minigtain niya ng gusto yung sasakyan na yan. One time, itong babae, yung asawa niya, ginamit niya itong kotse na ito. Ginamit mo niya yung kotse. At kung hindi siya sanay na malihuin yung kotse na yun, medyo kinakabahan siya sa kanyang pagpapadero. At ingat na ingat siya kasi baka siya ay mabunggo. So sa hindi po maiwasan sa kanyang pagpapadero doon sa traffic na daan, meron pong batang nagbibisikleta. At iniwasan po niya yung bisikleta na yun. Sa pag-iwas niya doon sa bisikleta, naibunggo po niya yung kotse doon sa truck na nandun sa unahan na malaki. So, in other words, napiti po yung harapan ng kotse ng truck. Nabasag yung salamin ng kotse. At naramdaman po yun nung driver ng truck. Kaagad bumaba yung driver at tinanong siya, "Hey lady, are you okay?" So ang ginawa po ay binuhat yung asawa, binuhat yung babae, inalis dun sa kotse at tinulungan siya. Sabi naman niya, "I'm fine. Just let me sit here for a moment." So nakaupo po siya dun sa may sidewalk. Iniisip niya, maayos siya. At iniisip niya, paano niya kaya maipapaliwanag yung nangyari na aksidente na yon sa kanyang asawa. So iniisip po niya yun habang inaantay niya yung pulis. Naalala niya yung asawa niya kung paano yung pag-aalaga na ginawa dun sa kotse na yun, dun sa sasakyan na yun.